Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang nakapanghihilakbot na ulat na kumakalat na tila apoy sa bawat sulok ng internet, huling-huli sa kamera ang isang figurang balot ng puting tela na lihim na inilalabas sa gitna ng kadiliman mula sa pinakamalalim na bahagi ng palasyo. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, kumpirmado na raw ang nakapanlulumong balita na ang Pangulong Bongbong Marcos ay tuluyan ng binawian ng buhay, habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanang ang pinuno ng bansa ay wala na sa mundong ibabaw sa likod ng mga selyadong pader na pilit na nagbubulag-bulagan sa harap ng sambayanan. Dahil sa nakakangilong katotohanang ito, hindi na raw makapagsinungaling pa ang administrasyon dahil sa paglabas ng mga ulat na si Pangalawang Pangulo Sara Duterte ay nag-alsabalutan na at direkta na raw na naglalakad patungo sa trono ng kapangyarihan upang tuluyang pamunuan ang buong republika. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang makita ang agila ng Davao na nakahanda ng manumpa sa gitna ng matinding krisis, habang ang mga matataas na opisyal ay nagkakandara pa na sa pagluhod sa harap ng bagong puwersang tatapos sa lamat ng nakaraan. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba at sindak habang ang bawat plano ng lumang administrasyon ay tila naging abo na lamang sa harap ng bagsik ng bagong pamumuno. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghahari o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa kapangyarihan kung saan wala nang sino mang itatangi sa lupit ng kamatayan at ng basta 215. Hindi bubuti ng ganun-ganun lang. I think Marami pa diyang iba. Marami ako nakausap na hindi na namin pwedeng isuko. Sumuko na kami the first impeachment kasi wala kaming choice. But this time talagang lalantad na kami. Marami ako nakausap na kongresista. so mas marami pang pwedeng umatas. Maraming babagsak ang bilang. Kasi dati 215 votes for impeachment. Wala na yan. Mawawala na yan 215 na yan. Pupusta ko sa inyo. Kasi nangyari nung last election, Attorney Sal, it was a political suicide sa maraming politiko, Attorney Sal, when they voted for the impeachment of Vice President Sara Duterte na ginawa namang unconstitutional ng Korte Suprema. And are they willing to make the same decision ngayong papalapit na rin yung 2028 elections, Attorney Sal? Meron pang gagawa niyan. Kasi nga, naglalaro pa sila. 2 years and 2 months to go pa eh. Pwede pang magsip-sip sila sa administrasyon. Pero yung mga iba, hindi na makatagal, hindi na lalantad na raw sila. When you read the statement, I don't know if you've read the statement of your colleague there. No. It's really pointed, it's really sharp. He's also saying that defending an Teka lang po mga kareasyon. Balita ko nga mga kareasyon hindi papasa. Hindi po papasa itong impeachment na ito ngayon kasi marami po na naisip nila para talagang katarantaduan itong impeachment na ito. Wala na akong mapapala dito dahil wala nang kapangyarihan si Tamba, ubos na yung maleta, di ba? O ngayon nagbebenta na, di ba? Bebenta nila yung dapat nilang ibenta. Nako, pagkatapos po nila magnakaw, magbebenta naman sila ngayon. Nako po. Teka lang mga kareasyon meron po papakita sa inyo patungkol kay Luis Tro. Talagang yan. Teka lang, sir. Ano bang Ito. tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Yan o. Tinago ko po ang asawa ko. It is because I needed to step back. Oh. So, hindi po totoo na I evaded the law. Oh. I just needed to step back because I needed to prepare my husband. I needed to prepare my young children then. I needed to prepare my kababayan in Mabini. Kasi may kaso yung mayor nila. Pabian, pro Martin, pro Vivian, may AX, TAX dahil sa speaker, may ganito bilyon dahil sa speaker. Kulang lang sabihin, may ulan, may lindol, may baha dahil sa speaker eh. This is the same Congresswoman Luistro who admitted that she hid her husband who was accused of rape. He was accused of rape. Dapat nag-surrender siya. Tingnan mo si Revilla, di ba nag-surrender siya? Eto rape ha? Non-bailable. Sabi niya, sa akin yun ang tama eh. Anong klase abogada ka? Abogada ka? Dati ka pa daw fiscal? Accused of rape ang asawa mo, hindi mo pinasurrender? Ba dapat sa'yo ba disbar, Congresswoman Luistro? Tama na yun. Maxi ignorance plus gagawin nilang plataforma para Di ba?
I don't know if you've read the statement of your colleague there. It's really pointed, it's really sharp. He's also saying that defending an ally does not justify distorting the truth if Representative Tiangco believes he is helping the Vice President by making these claims, then he is doing her and the public a disservice. Meron pa siyang sinabi, if there is evidence, present it. If there is none, stop misleading the public. Congressman, are you misleading the public? Hindi ko alay si Vice President Sara, no? Ang pagkakaiba lang namin sa kanila is because, okay, yung Tingog, magkano ba yung insertion niya noong 2025 budget? Ang insertion ng Tingog is 5 billion doon sa 2025 budget. So, paano naka-insert yung Tingog ng 5 billion doon sa 2025 budget? Ang pagkakaiba lang namin doon sa ibang congressman, okay, I'll make it clear, hindi ako alay ni VP Sara. Okay? Ang pagkakaiba lang namin, ako kaya kong harapin kahit maging presidente si Sara. Hindi ako natatakot kasi wala naman akong tinatagong mga ganyang bagay. Ang sinasabi ko na maliwanag is, mananiwala ako may mga grupo, akbayan, sina Chel Docno, sina Congresswoman Laila de Lima, sina Percy Serdania, Makabayan, sina Tonchi Tinio, sina Kiko D. Naniniwala ko na they filed impeachment out of principles. Pero hindi natin maitatanggi sa likod nila, merong mga tao na nagtatago, natakot sila na maging presidente si Sara kasi nga may problema sila doon sa mga anomalya sa mga flood control projects. At hanggang ngayon, hindi pa sila nananagot. So, kung iniisip nila na matatapos itong administrasyon na to, na hindi sila papanagutin, siyempre natatakot sila. Yun lang ang kaibahan namin. Kaya ako kahit sino maging presidente, wala akong problema. Why are Including you- Sara maging presidente, wala akong problema. 125 million expired medicines or about to expire. May hearing ba? May pandinig ba? So, pinag-uusapan pa lang natin yung mga ehensya dahil pinaparallel ko yung charges nila against the Vice President against the agencies of government. CHED, Commission on Higher Education, 300 million pesos. Andyan po, suspended, unliquidated. 125 million expired medicines or about to expire. May hearing ba? May pandinig ba? So, pinag-uusapan pa lang natin yung mga ehensya dahil pinaparallel ko yung charges nila against the Vice President against the agencies of government. CHED, Commission on Higher Education, 300 million pesos. Andyan po, suspended, unliquidated. 125 million expired medicines or about to expire. May hearing ba? May pandinig ba? So, pinag-uusapan pa lang natin yung mga ehensya dahil pinaparallel ko. Sabi ni Congressman Chua sa isang panayam sa Bilyonaryo Channel na ang rason daw sa impeachment ni VP Sara ay accountability. Congressman Chua, hindi po ako naniniwala sa inyo. Pasensya na kayo ha. Kasi po, noong unang impeachment ni VP Sara, bakit kailangan bigyan ng pabuya ang mga miyembro ng House of Representatives para pumirma sa impeachment ni Vice President Sara? Kung accountability talaga ang inyong hinahangad, edi dapat nung una pa lang yung proseso ay itinama na ninyo. Hindi nyo sinordcut at dapat hinayaan nyo ang bawat representante na magpahayag ng kanilang opinion tungkol sa impeachment ni Vice President. Hindi. Binigyan nyo sila ng mga pangako na magkakaroon sila ng mga proyekto sa kanilang mga distrito. Alangan hindi pumirma yung mga yan pag ganyan ang sabihin ninyo. Dahil ang survivability ng isang representante ay kung anong nadadala niya sa kanyang distrito. Kaya huwag niyong sabihin na accountability ang habol niyo dyan. Ang habol niyo dyan ay politika. At ang inaayawan niyo ay maging Pangulo si VP Sara. Dahil alam ninyo nakakaiba siya.
Hindi siya katulad ng ibang politiko. Hindi siya madidiktahan at higit sa lahat, hindi kayo kakampihan. O paano? Tandaan ninyo, ha, mga kababayan, itong ginagawa nila kay VP Sara ay isang manifestasyon na sila'y natatakot sa tunay na accountability sa pagnanakaw nila sa pera ng taong bayan. Sayang ang bayot! Dito talaga lilitaw pong kahiya-hiya itong si Bongbong Marcos. Namimigay po siya ng ayuda. Ito po. Namimigay po siya ng ayuda. Ayan. Ito po yung libre sakay ni Bongbong. Yan. Yan. Libre sakay. Para silang mga pupunta ng Afghanistan. Yan. Mga karyasyon. O yan naman, diretso sa presinto naman yan, o. Yan po ang mga libreng sakay ng mga Marcos. Mga korap, mga magnanakaw, ganyan. Wala silang pakialam sa taong bayan, basta sila mapuno ang bulsa. Wala sila ang tingin nila sa taong bayan, mga animal. O yan, o, tingnan mo, o yan, o. O. Ito po, mga karyasyon, yan ang libre sakay ni BP Sara. May dangal ang mga Pilipino. Yan po libre sakay ni BP Sara. Ayan o. Yan. O yan. Cash relief assistance para sa mga chuper. Chupi ka, chupi. Chupa. Ay, chupa. Yan o. Cash relief assistance para sa mga chupa. O yun. O. Serbisyo at tulong mula kay Pangulong Bongbong Magnanakaw Marcos. Nako, mga karyasyon. Galing daw sa kanya ang tulong. Putangin na naman, Marcos. Saan ka kumuha na ay mga ninakaw mo, pinamimigay mo. Ganon. O yan o, Pangulo, serbisyo at tulong mula kay Pangulo. Ayan, putangin na Pangulo. Sabi niya, mula daw sa kanya yung mga tulong. Saan ka kumuha ng pera? Pinamigay mo yung pera mo. Nagnanakaw ka nga, di ba? Tapos pamimigay mo yung pera mo. Imposible yan, Bongbong. Grabe ka naman. O, yan pa, yan o. Itong katarantaduhan dito, mga karyasyon, itong buhayan na to. ICI finds Romualdez not liable in flood control mess. Putangin na, mabuhaya Romualdez. O, yan o, Asidre, ICI hindi raw liable yung isang buhaya na to, mga karyasyon. Ito ang pinakamalupit dito. Ito pinakasikat si Bongbong sa Sultan ng Brunei. Nag-alok ng murang langis, ha? Swerte na tayo. Yes! Nag-alok na ng murang langis ang Brunei, mga karyasyon. Nag-alok na. Swerte na, swerte. Kaya lang, sa karatig bansa, pero hindi sinali ang Pilipinas. Naku, yun ang problema dyan. Patay tayo dyan, hindi sinali ang Pilipinas. Di ba? Congratulations, Bongbong. Exempted ka na. Hindi ka kasama. Walang hindi ka. Mag-resign ka na kasi, bumaba ka na, tapos diretso ka na sa kulungan, magpakulong ka na dahil hindi naman ang pupuntahan mo. Ayan o, negative 67% na trust rating ni Bongbong Marcos sa Mindanao. Aray ko. Aray ko, Bongbong. Aray ko. Mag-resign ka na, magnanakaw. Mag-resign ka na, magnanakaw. Ito mga reaction. Ito yan, paror natin. Lalakad si Bongbong, lalakad. Sumisigaw sila, Duterte. Yan o. Di ba nakakaya o? Di ba, hindi mo lang siya pinagkakayan o. Duterte dito. Di ba nakakaya? Nandun ka, presidente ka, dahil alam nila magnanakaw ka, alam nila tulisan ka, ang sinisigaw ng taong bayan, Duterte. Nakakaya yun, Bongbong. Mag-resign ka na kasi, wag mo nang pagpilitan ng sarili mo dyan, magpagaling ka na lang. Naku po. Sa ating paglilingkod sa bigwas ng Agila. Hi, good morning Eric at magandang araw sa ating mga kababayan all over the world. So maraming salamat at nagsasama na naman tayo sa isang episode ng Bigwas na lalo nang mahalaga ngayon sa panahon ng kabaliwan ni Bongbong Marcos. Ayun, mga kababayan, wala na pong patumpik-tumpik pa. Sisimula na namin ni Ma'am Lorraine at umani ng dagsang negatibong pagbatikos at mga komentaryo. Itong parang baliwala lang ang kibit-balikat na pahayag kahapon
ni Bongbong Marcos Jr. nang tinanong po siya na nakaambang ang pagsambulat ng malaking krisis sa ating bansa. Ang sagot niya, normal lang yan. Dahil tayo ay may kinakaharap na krisis, kaya mahirap ang ating sitwasyon. Normal yan. At parang hindi siya nababahala, walang pagtugon kung anong gagawin, hindi niya nararamdaman, detached, out of this world ang kanyang komentaryo, ang sabi ng mga netizens, at nagagalit ang mga mamamayan sa ganung uri ng kawalang damdamin na pahayag sa gitna ng nakaambang at nararamdaman na, in fact, na krisis ng ating mga kababayan, Ma'am Lorraine. Kaninang umaga, pumalo na po sa 102 pesos per liter ang diesel at ang gasolina ay mahigit na po 91 pesos. O mayroon pang 92 pesos per liter. At ito ay patuloy na dumadaus-dus ang ating kalagayan habang lumalawak ang krisis na ito. Ma'am, normal ang lahat. Baliwala lang sa kanya. Eric, iko-quote ko siya ha. Iko-quote ko kung ano yung sinabi ni Bongbong sige, ma'am, go. Marcos. So sabi niya, right now, we don't have a problem sa supply with food. We don't have a problem with supply sa petroleum products, including fertilizer for the farmers. So that's our main concern. So far, we've been able to keep everything at normal levels. Everything is normal. No need to hoard. Our vendors are cooperating. They are keeping prices at normal from what we were maybe a month ago. Pareho pa din. Terrible. Sinungaling yan, ma'am, ha? That is a very outright lie. Yeah. Diesel is up by around 20 pesos per liter already. 20 gasoline pesos. has gone up. So parang what parang ang ginagawa niya, ginagaslight niya tayo. Ano parang ini-imagine lang bala natin to? Parang ganyan no? Kasi yun yung lumalabas sa bibig niya 'di ba? Na everything is okay, the prices of food have gone, nothing has changed. No, so parang, and what's dangerous is that it comes from supposedly the president, di ba? So all the agencies will take their cues from him, no? They will say, normal pala di ba? Instead of being in a crisis mode, which is what the entire freaking world is, di ba? Buong mundo ngayon, crisis mode. Tapos itong addict na ito, no, everything is normal daw. So, that's a signal from the chief executive na relax lang tayo. 'Di ba? Whereas if you tell the truth, no, sabihin mo yung totoo na ito yung nangyayari ngayon, umakyat na ng presyo ng ganito, the agencies will find ways, no, para maibsan ang kahirapan ng Pilipino. That's a signal. But a statement like this is very dangerous for a lot of things for the Filipino people. And of course, number one, it's misinformation. Number two, ginagaslight ka parang ini-imagine lang pala natin lahat ito kasi sabi niya 'di ba, tarantado. No, imbis na sabihin mo yung totoo na ganito yung nangyayari ngayon, pero magkapit-bisig tayo, ito yung ginagawa ng gobyerno. I think maybe it is a very clear picture of what he really knows, no, how things are working with him, that he's not either being told the truth, no, or he's being told the truth but he doesn't know how to handle it, no. So something like that is really a super fantastic red flag. Talagang baliw tong taong ito. Baliw talaga. Yeah. Ang sabi nga naman ng mga mamamayan, kung papakinggan mo siya sa pagsasalita niya, itong si Bongbong Marcos Jr. sa media, it's as if he's talking from the foot. Nagsasalita siya mula sa talampakan, hindi sa utak. Yeah. Kasi talaga naman pong hindi tumutugma sa realidad ang kanyang sinasabi. And yet, naniniwala siya na realidad ang kanyang sinasabi. So, either baliw ka, o saltik ka, o kaya talaga namang hindi ka na nanonood ng mga balita at kung anong iaabot sa kanya na papel, babasahin niya na lang. Pero either way, bulok pa rin yun kasi a competent leader must always be on the details kung anong kalagayan ng kanyang bansa. Anong kalagayan ng kanyang pamahalaan, ano ang kinakaharap ng kanyang mamamayan. Hindi po pwede ang ganyang style na basta na lang kung anong iabot na papel sa'yo, babasahin mo. That is a gross incompetence and that is a crime
for being a leader of a country na hindi mo alam ang mga pinagsasabi mo, hindi mo alam ang ginagawa mo. Mga kababayan, mali po ito talaga sapagkat sabi ni Ma'am Lorraine, ang huling pagpatak ng presyo ng diesel na siyang ginagamit ng mga nagmamanufacture, Ma'am Lorraine, ng ating mga kuryente para umandar ang mga planta ng mga public transportation, mga 75% po ng industriya natin gumagamit ng diesel at then gasolina. Ang huling patak ng diesel, ma'am, ay 82 pesos, ngayon 101. So that's 20 pesos almost na pagtaas in a matter of only how many days? 6 days. Ang gasolina was only 74 at ngayon pumapatak na siya, mga kababayan, sa halagang mga 91. So that's also around 19 or 18 pesos per liter. So hindi na po normal ito. Ang ganitong utak mayroon ang presidente na nagpapakilala na siya ang pinuno ng ating bansa. Kung sasabihin niya na normal pa, normal, paano pa maging normal? Papunta na sa 70 to 80 pesos per kilo ang bigas. Mga kababayan, ang pinakamababang kalidad na kahit ang aso magtatampo na kakainin ito dahil hindi kaya ng sikmuran ng mga hayop, ng mga aso, ay nasa presyo po ng 48 to 50 pesos, mga kababayan. Ang medyo kayang lunukin ng sikmura, nasa 62 to 65 pesos per kilo, Ma'am Lorraine, ang kilo ng bigas. So, at ito ang nakakabahala dahil nakaambang po ang pwedeng pagkawala ng maraming trabaho sa Middle East dahil po sa epekto nitong armadong tunggalian ng Iran sa bansang Israel at bansang Amerika, mga kababayan. And yet, walang contingency and categorical plan of emergency actions ang gobyerno ni Marcos. Hindi rin natuloy po ang emergency session na magsasalita siya sa harap ng Kongreso sa kapulungan ng Senado at kasama ang House of Representatives for emergency powers. At ang sinasabi niyang normal ang presyo ng mga pagkain, normal ang presyo ng mga abono, that is not true. Sapagkat mismo ang gobyerno, ang DTI, ang mga iba't ibang sangay ng gobyerno ay inaamin po nila papunta po sa crisis level ang presyo ng pangunahing bilihin ng bigas, noodles, kape, asukal at pati na ang presyo ng kuryente. And kahapon, Ma'am Lorraine, sinabi niya pinipigilan ko ang pagtaas ng pamasahe. Akala niya sikat siya at popular siya. Hindi naman makaagapay. At hindi nakakayaning mag-survive ng mga public transport utility jeepneys para mamasahe pa. Ano ang sasakyan? Ano po ang gagamitin ng ating mga kababayan kung ganito po ang pahayag niya? At walang subsidy o anumang tulong para sa mga commuters, wala ding tulong para sa ating mga public transport system, Ma'am Lorraine. And all of a sudden, maririnig mo siya na something, ang sinasabi niya, everything is normal, walang problema, nasa pantay pa rin na antas na kaya pa natin ang kalagayan ng ating bansa. Ma'am Lorraine. It's like naalala mo yung KOJC siege, Eric, noon? Yung sinabi Exactly. na walang barel at walang samantalang tayo na nandun tayo noon. At may footage, di ba? May footage na kitang-kita mo, armed to their teeth, itong si Pangit, no? Si Nicolas Torre, walang yang yon, di ba? So, I mean, this is the kind of I think that the Filipino people already know, no? Kasi outright lies na yung lumalabas sa bibig niya talagang brazen and ridiculous lies talaga, no? To say something like that, no? And yet, what is he doing? I mean, he's on a spritz, no? Umiikot siya, nagda-damage control siya. Kunyari, no, the other day, nagpunta siya, a few days ago ba, last week yon, he went to the PCOO, no, nung time ni PRRD, because nga yung leader namin noon, sinimulan niya yung build, 'di ba? So, kahit sa PCOO, meron kaming build kasi naabutan namin noon analog na communications na yung merong isang upuan lang tapos isang talat bukbok. So, ang ginawa ni Secretary Martin, state of the art na ngayon ang ating communications. As may communications hub, etc. all over, di ba? So, talagang nag-build to a point where it's world class, di ba? Yan yung Duterte way. So, anyway, Marcos went there and then nagyabang-yabang siya. So, in other words, he's really reduced to
kasi nung time na yon, nung natapos yung media hub and all these innovations na nangyari, build ng communications ng Pilipinas. Hindi naman pumunta si PRRD eh. Hindi na, kahit napos na siya, parang sa amin noon, hindi siya big deal. Trabaho yon, parang ganon. Pero ito, so pathetic, no? Napupunta ka dyan, noon pa yan tapos, noon pa, no? Tapos, you take credit for it, for something that you did not do, and for something that even PRRD then did not attend. Di ba talaga? So, sinisimot niya talaga, simot na simot, and he's riding on the coattails of a man that he extraordinarily rendered and placed in The Hague. Di ba? So, walang hiya talaga itong taong ito. Talagang, wala ka nang hahanapin talaga sa addict na to. Talagang, I don't know, Eric, what the implications are. No, what the implications are when, kasi this has never happened in our country that bad. No, ganyang kasama na chief executive na you can see that he's really an empty shell na nagsasalita siya. Tapos ang dami-dami niyang sinasabi na hindi maliwanag, and then you can tell. I shared a clip there, no, if you want we can play it, where you can see that wala talaga siyang this not one decisive bone in his body.